Ang nakaraan. Tensyonado ang buong paligid matapos ang nangyari. Halos mapulbos at bugbugin ng ating bida si Yang Jigang. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating itinuturing na walang kwenta at hanggal na si Billy Juan ay biglang nagpakita ng lakas na ikinagulat ng lahat. Anong nangyari dito? Nanginig ang boses ni Yang Jisha habang nakatingin sa kalagayan ng kanyang anak. Sa kanyang likuran, naroon ang ama ni Billy Juan na halatang puno ng pag-aalala sa nangyayari. Ama, ungol ni Yang Jigang habang pilit na umaayos ang upo sa lupa. Ang bastardong yan. Gusto niya akong patayin. Sumbong nito ng may matinding hinanakit. Nanlilisik ang mga matang tumingin ng ama sa ating bida. Subalit si Billy Juan, tila walang naririnig at walang pakialam ang itsura. Sa likuran niya, nakatayo si Guangto na halatang nanginginig sa takot. Bumaling si Yang Jisha sa pinuno ng kanyang mga bantay at mariing nagtanong, totoo ba ito? Ano po kasi? Hindi pa man natatapos magsalita ang lalaki, isang malakas at dumadagundong na sampal ang damapo sa mukha nito. Wala kang kwenta, sigaw ni Yang Jisha. Paano mo hinayaang mapunta sa ganitong kalagayan ng tagapagmana ng dakilang pamilyang Yang? 1, 2, 3. Kaliwat kanan ng mga sampal at sipa na tinamo ng kawawang bantay mula sa kanyang amo. Bumagsak ito sa lupa ngunit hindi pa rin tumitigil si Yang Jisha sa pananakit. Namangha at natakot ang lahat sa nasaksihang karahasan. Samantala, nang makalma ng bahagya ang sarili, nagsalita si Yang Jisha nang hindi man lang lilinggan sa ating bida. Paano mo pananagutan ng pangyayaring ito? Lumingon ang ama ni Billy Juan sa anak, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ngunit nanatiling tahimik lang si Billy Juan. Dahil dito, bumaling ang pinuno ng pamilyang B sa kanyang pinagkakatiwalaang tao, si Sujong. Anong nangyari? Kalmado ngunit tiyak na isinalaysay ni Sujong ang buong pangyayari, walang labis, walang kulang, at walang halong biro. Nang marinig ang buong kwento, naliwanagan ang isipan ng ama ni Billy Juan. Ngunit kabaligtaran naman ito kay Yang Jisha, tila hindi niya matanggap ang katotohanan. Ano naman? Sigaw niya ng buong lakas. Dahil lang sa isang mababang utusan at alipin, binugbog mo ang anak ko hanggang sa maging ganito ang itsura niya? Anong karapatan mong gawin yan sa kanya? Galit na galit ang sigaw niya diretso kay Billy Juan. Tahimik lang naman ang ating bida, pinapanood at pinakikinggan lang ang mga walang katapusang daing at sigaw ng lalaki. Ngayon, tatanungin ulit kita, giit pa ni Yang Jisha. Paano mo balak panagutan ng nangyaring ito? Akala ng lahat ay sisigat na si Billy Juan, ngunit laking gulat ng lahat pati na rin ni Billy Juan nang biglang sumabat ang kanyang ama. Sa tingin ko, ang syndicate leader Yang ang may tunay na pananagutan sa nangyaring ito, kalmado ngunit may diing sabi ng ama ni Billy Juan. Natahimik ang buong paligid. Nagulat ang lahat, pati na rin ang bagbog saradong si Yang Jigang. Anong sabi mo? Sigaw ni Yang Jisha habang nanlilisik at nagliliyab ang mga mata sa galit. Hindi lang ginamitan ng internal energy ang kamao ng anak mo, paliwanag ng ama ni Billy Juan nang hindi natitinag. Bumunot pa siya ng espada. Ang intensyon niya ay patayin ang anak ko. Dagdag pa niya, samantalang ang anak ko? Wala man lang siyang dalang kahit anong sandata para ipagtanggol ang sarili niya. At lahat ng naririto ay saksi sa nangyari. Sapat na ang mga ito para patunayan ang katotohanan. Halo-halong emosyon ang namayani sa bawat panig. Kung ibang tao ang gumawa nito, paparusahan ko sila ng kamatayan, wika ng pinuno ng pamilyang B na may dominanti at seryosong tono. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon para mailigtas mo pa ang iyong dangal at kahihiyan. Bulalas ni Yang Jisha. Kung malaman ng buong Jiangho ang nangyari, hindi lang ang batang kamahalan ng pamilyang Yang ang mapapahiya. Ang buong Yang Syndicate ang babagsak at pagtatawanan, saad ng ama ni Billy Juan. Anong balak mong gawin? Tanong ni Yang Jisha na halos mawalan na ng kontrol sa galit. Tatanungin din kita ng parehong tanong, sagot ng pinuno ng pamilyang B, seryoso at nanglilisik din ang mga matang nakatingin kay Yang Jisha. Anong balak mong gawin? Biglang naramdaman ni Yang Jisha ang bigat ng presensya ng kalaban. Sa isang iglap naramdaman niya ang takot at napatahimik na lang siya. Maging ang ating bida ay namangha.
Inakala ko ay may kalmadong ugali lang si ama, pero hindi pala, bulong ni Billy Joan sa sarili. Hinding-hindi na ako makikipag-usap sa'yo kailanman. Sigaw ni Yang Jisha bilang pagtatakip sa kanyang pagkatalo. Pinuno ng pamilyang B, bayaran mo ang lahat ng utang mo ng buo. Ngayon din. Walang problema, sagot ng ama ni Billy Joan. At ang mga bisita ay maaari nang umalis. Umalis na tayo. Pasigaw na utos ni Yang Jisha sa kanyang mga tauhan. Mabilis silang umalis na parang mga inahing galit. Nang tuluyan ng makaalis ang pamilyang Yang at mapanatag ang paligid, hinarap agad ng ama si Billy Joan. Bakit mo ginawa yon? Tanong nito. Nagulat ang ating bida sa biglaang tanong, ngunit sumagot siya ng diretsahan. Ipinapahiya niya ang ating pamilya. Inuutusan niya ang mga tao ng mga bagay na hindi naman dapat ginagawa ng isang disenteng tao. Laking gulat ni Guangto at Songhi nang marinig ang salitang, ating pamilya, mula sa bibig ni Billy Joan. Tumingin lang ang ama sa kanya, walang masyadong sinabi at naglakad na paalis. Pinuno ng pangkat Sujong, sumama ka muna sa akin saglit, tawag nito. Opo, pinuno, agad na sumunod si Sujong. Pumikit na lang si Billy Joan habang nilalagpasan siya ng kanyang ama. Nang imulat niya ang mga mata, sinalubong siya ng mga tingin ni Guangto at Songhi na tila mga ewan at hindi makapaniwala sa nakita. Napangiti na lang si Billy Joan. Malamang masyado kayong natakot kanina, saad niya sa dalawa. Ah, hindi. Oo naman po, nagdadalawang isip at nauutal na sagot ni Songhi. Huwag kayong matakot kung may gawin man ulit ang mga bastardong yun, paniniguro ni Billy Joan. Hindi sila sulit para katakutin. Kaya mapanatag na kayo. Ako, at ang mga natitirang kapatid natin sa pamilyang ito, kami na ang baalang mag-alaga at poprotekta sa inyo. Ano po, sabay na sambit ng dalawa habang ang ibang nakarinig ay tumatango at napapangiti na lang sa tuwa. Salamat po, batang kamahalan. Salamat po, mga tiyo. Umiiyak na pasasalamat ni Songhi. Pagkaalis ng mga bantay, naiwan silang tatlo, si Guangto, Songhi, at ang ating bida. Batang kamahalan, hindi po ba kayo natakot? Biglang tanong ni Guangto. Nakangiti lang siyang sinagot ito, bakit naman ako matatakot? Paano po kung sumalakay ulit dito ang Yang Syndicate? Di ba po sinabi ko na sa inyo noon na sila ang pinakamalakas na grupo dito sa Shandong sa ngayon? Pag-aalala at pagpapaliwanag pa ni Guangto. Nakita mo naman kanina ang reaksyon ng mga tauhan nila, di ba? Sagot ni Billy Joan. Kinamumuhian na nila ang kanilang pinuno. At sa kabilang banda, nakita mo rin kung gaano kahandang ipagtanggol tayo ng ating mga mangingispada at tauhan. Pero, mas lamang pa rin po sila sa bilang kontra pa ni Guangto. Ang pakikipaglaban ay hindi lang basta nakadepende sa dami, wika ni Billy Joan ng may kumpiyansa. At saka, hindi mangyayari ang digmaan ng ganoon kabilis. Kahit na po ang anak nila ay binugbog ninyo ng sobra? Pagtatakang tanong ulit ni Guangto. Ang taong mapanlin lang at mabilis mag-isip tulad ni Yang Jisha ay hindi gagawa ng hakbang ng padalos-dalos, paliwanag ng ating bida. Alam ko sa isip niya na gagawa siya ng paraan para makaganti. Pero gagawin lang niya yun kapag sigurado na siyang mananalo siya at hindi siya madadamay. Hindi man lang niya tinitignan ang anak niya bilang anak, bulong ni Billy Joan. Para sa kanya, pag-aari lang ito. Hindi siya nagalit dahil nasaktan ng anak niya. Nagalit siya dahil nabugbog ko ito at nabawasan ng pride niya. Di ba po pareho lang din naman yon? Tanong ni Guangto. Hindi. Iba ang pinagmulan ng galit niya, napakakakaiba, sagot ni Billy Joan. Sa isip ng ating bida, alam niyang sobrang makasarili ni Yang Jisha. Wala siyang pakialam sa iba kundi ang sarili lang niya. Hindi ko po maintindihan ang inyong mga sinasabi, amin ni Guangto. Umalis ka na at magpahinga ka na. Marami ka ring pinagdaanan ngayong araw, paalam na lang sa kanya ni Billy Joan. Ang pagbabago. Kamahalan. Tawag ulit ni Guangto bago tuluyang umalis. Maraming salamat po sa ginawa ninyo para sa amin. Lumuluha-luha pa ang mata nito habang nagpapasalamat. Napangiti si Billy Joan at seryosong nagsabi, tama yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan sa buong buhay mo. Tumalikod na siya at naglakad paalis habang si Guangto ay naiwang napatunganga at nakangiti na lang sa tuwa.
Habang naglalakad, seryosong iniisip ng ating bida ang mga susunod na mangyayari. Base sa karanasan ko, hindi gagawa ng marahas na hakbang si Yang Jisha. Hahanap siya ng ibang paraan para makaganti na hindi siya ang madidiin o masisiraan. Kailangan kong kumilos bago pa siya makagawa ng plano. Samantala, sa loob ng isang silid, nag-uusap ang mag-asawang B. Hindi, mariing tanggi ng ama. Hindi ba ito ang bagay na ipinapasa-pasa sa inyong henerasyon? Alam ko kung gaano mo ito pinapahalagahan, wika ng ina habang marahang hinahaplos ang isang mamahaling kwentas. Si Yang Jisha ay klase ng taong walang pakialam sa kahit ano, saad ng ina. Kung ibebenta natin ito, mababayaran natin ng buo ang utang natin sa kanya. Pero hindi natin dapat ibenta yan. Hindi ko hahayaang mangyari yan hanggat buhay ako, mariing pagtutol ng ama. Isang bagay lang naman ito, malambing na sagot ng babae. Hindi lang ito basta bagay. Ito ay memento ng aking mga bainan. Alam kong labis mo itong pinapahalagahan, paliwanag ng ama. Ikaw at si Li Juan lang ang talagang pinapahalagahan ko ng sobra, sagot nito habang may matamis at malambing na ngiti. Natigilan ng ama at hindi nakasagot agad. Mahal, si Li Juan. May nakukuha na rin siyang lakas para sa sarili niya, wika ng ina. Ang kailangan nating protektahan ay siya. Hindi ang bagay na ito. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Tanong ng asawa. Oo naman, mabilis at buong pusong sagot ng ina. Kahit na, matapos niya tayong ipagkalulo at ipahiya noon. Pero, anak pa rin natin siya. Napatahimik na lang ang lalaki at niyakap na lang ng mahigpit ang kanyang asawa. Hindi nila alam na ang lahat ng kanilang pinag-usapan ay narinig ng taong nakatago sa labas ng pinto, si Billy Juan. Pumunta ako dito para humingi ng pasensya sa nangyari kanina. Pero ang nangyari, narinig ko pa ang lahat ng ito, isip niya sa sarili. Noong una, akala ko nabuhay lang ulit ako para sa sarili ko. Kahit na nasa katawan ako ni Li Juan, iba pa rin ang pagkatao ko. Pero habang nakikinig sa kanila, hindi ko mapigil ang isipin, kaya ba ako binuhay muli? Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kapakanan ng dalawang ito. Tumingala siya at nakita ang buwan. Kailan ba ako naapektuhan ng pagmamahal ng isang pamilya? Paano ako na mainitan ng ulo, laging gising sa gabi, sanay sa karahasan, na kapag ginawan ka lang ng masama ng isang beses, gigantiin mo ng 10 beses? Paanong naramdaman ko to? Iyon ang mga tanong na umiikot sa isipan ng ating bida habang ang mga matay nakatuon sa liwanag ng buwan, unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso. Sa isang liblib at mabatong daan, dahan-daang bumubiyahe ang isang karwahe. Sakay nito ang ating bida, si Billy Juan, kasama si Guangto at ang ilang mga bantay. Batang kamahalan, ano pong sinabi nyo kanina? Nagtatakang tanong ni Guangto. Sabi ko, pupunta tayo sa Yang Syndicate, kalmadong sagot ni Li Juan habang abala sa pagbabasa. Ha, bakit po? Gulat na tanong ulit ni Guangto. Para ayusin ang problema, simpleng sagot ni Billy Juan na parang wala lang sa kanya ang pupuntahan. Natulala na lang si Guangto. Pero, bakit po ako isinama nyo? May dalawang dahilan, wika ni Li Juan. Alin ang gusto mong marinig muna? Yung mabuti o yung masama? Yung masama na lang po, sagot ni Guangto nang medyo kinakabahan. Alam mo namang ikaw ang ugat ng lahat ng gulo at away nitong mga nakaraang araw, di ba? Diretsahang sabi ni Billy Juan. Oo po. Napakamot na lang sa batok si Guangto sa hiya at gulat. Ano naman po yung isa? Tanong niya nang nakayuko. Tumingin si Billy Juan at ngumiti. Dahil ikaw lang naman ang taong pinagkakatiwalaan ko dito. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Guangto. Nanlaki ang mga mata at napasigaw sa isip. Naaawa ako sa mga taong makikitid ang utak na nakapaligid sa inyo, kamahalan. Kayo lang po ang nakakaintindi sa halaga ko, drama pa nito. Habang patuloy ang biyahe, nagtanong ulit si Guangto. May plano na po ba kayo? Iisipin ko na lang habang papunta tayo doon, sagot ng ating bida. Paano po nangyari na kahit nabugbog kayo, nananatili pa rin kayong positibo at kalmado? Tanong pa ni Guangto na hangang-hanga. Tumingin si Billy Juan at ngumisi ng nakakaloko. Pagdating natin doon, sigurado akong marami ring gustong manakit at bumugbog sa'yo. Baka pag nataman ka doon.
Maging positibo ka rin bigla. Aray ko po, napanganga at nanginginig na lang si Guangto sa takot. Ang pagbabago. Habang nakatingin sa takot ni Guangto, napangiti na lang si Billy Juan at napaisip sa sarili. Kakaiba ng mga biro at kalokohan na dati ay hindi ko masabi ng natural, ngayon ay kusang lumalabas na lang sa bibig ko. Dahil ba ito sa pagkabata ko ulit? O baka naman dahil sa nakaraan kong buhay, sanay lang ako sa sobrang formalidad at higpit na nakakasakol. Sa loob ng Yang Syndicate, lumipat ang eksena sa mansyon ng mga Yang. Mainit ang ulo at tensyon ado ang mag-amang Yang Jisha at Yang Jigang. Wala kang kwentang bata. Hindi ako makapaniwala na napadali ka at nabugbog ng ganyan kabugbog sa kamay ng isang hamak na bilijuan. Sigaw ng ama habang nakatingin sa anak na nakahiga at puno ng benda ang katawan. Ama, pakiusap, sigaw ni Yang Jigang habang nanginginig sa galit at sakit. Patayin niyo ang bastardong iyon. Isama niyo na rin ang mga walang kwentang magulang niya. Hindi lang sila. Ubusin niyo ang buong angka nila. Walang dapat matira. Yan din ang plano ko, malamig na sagot ng ama. Bumalik sa isip ni Yang Jisha ang mga matatalim na tingin ng ama ni Li Juan noong mga nakaraang araw. Lalo lang siyang nainis. Ang mga walang kwentang pamilya yan. Ni hindi man lang sila kasama sa top 10 pinakamalalakas na angkan dito sa Shandong. Tinawagan ko na ang mga bloodhounds, bulong ng ama na may halong pagbabanta. Nanlaki ang mata ni Yang Jigang sa gulat. Kailangan nilang bayaran ang kahihiyan na ginawa nila sa atin, nakangising saad ni Yang Jisha. Halatang halata na may masama at madilim na plano itong naghihintay sa ating bida. Ang lihim na aklat. Balik tayo sa karwahe. Napansin ni Guangto ang librong binabasa ni Li Juan. Kamahalan, di ba po ito yung aklat ng martial arts na tanging ang patriarka lang ng pamilya ang pwedeng magbasa? Pabulong na tanong nito. Tama, pero bakit ka bumubulong? Nagtatakang tanong ni Li Juan. Dahil ito ang pinakamahalagang libro. Baka marinig tayo ng mga kasama natin sa labas. Sagot ni Guangto na parang may kinakatakutan. Inasar lang siya ni Li Juan. Kung ganyan ka kumilos, lalo lang tayo paghihinalaan ng mga tao. Oops! Napahawak agad sa bibig si Guangto. Bigla naman itong nag-iba ng ugali at nagsabing, ewan ko ba, ang White Moon Sword technique naman pala ay hindi naman ganoon kaganda at kahanga-hanga. Lalong napangisi si Li Juan. Oh, sige, isusumbong kita sa ama mo na siniraan mo ang paborito niyang technique. Hala, hindi na alam ni Guangto kung iiyak ba o tatawa sa gulat. Joke lang. Pero seryoso, bakit mo ba pinapalitan-palitan ng sinasabi mo? Kung ganyan ka, kahit ako maghahinala sa'yo, sabi ni Li Juan. Kasi po, bulalas ni Guangto. Sa totoo lang, hindi naman ito ganon kasama. Kung susuriin ko ng maigi, may paraan para mapaganda ko pa ang teknik na ito higit pa sa inaasahan nila, wika ni Li Juan habang tinitignan ang libro. Hindi ko naman kailangan gamitin agad ito. Pero kung kailangan kong itago ang tunay kong lakas at kakayahan, wala akong ibang choice kundi magpanggap. Ang bilis niyo po talaga matuto at umunlad. Puri ni Guangto. Dati po kasi, ang binabasa niyo lang ay menu sa kainan at mga pangalan ng mga babae sa libangan. Tumingin si Li Juan. Gusto mo bang matuto ng martial arts? Hindi po. Mabilis na tanggi ni Guangto. Ang bagal mong sumagot, sabi ni Li Juan. Kasi po kamahalan. Paano naman ako, isang hamak lang, matututo nun? Sagot ni Guangto. Bakit hindi? Kahit yung si Yang Jigang, nalampa at walang kwenta, natuto diba? Tanong pabalik ng bida. Dahil po ipinanganak siya sa mayaman at magandang pamilya. Sigurado may magaling na teacher siya simula bata pa siya, paliwanag ni Guangto. Isinara ni Billy Juan ng libro at seryosong tumingin. Malaking mali ka. Ang pinakamahalaga para maging matagumpay sa Jiangho hindi ang pamilya o ang teacher. Ano po? Tanong ni Guangto. Tinitigan lang siya ni Li Juan. Hulaan mo. Talento, lakas ng katawan, o pagtitiyaga. Hula ni Guangto. May mas mahalaga pa doon, sabi ni Li Juan. Ano po yun? Relasyon. Diretsahang sagot ni Billy Juan habang nakatingin sa mata ng kanyang kasama. Natulala si Guangto. Relasyon? Tama,
Sa mundo ng martial arts, ang relasyon o koneksyon ng pinakamalakas na sandata, paliwanag ng bida habang binabalikwas ang alaala ng kanyang nakaraan at mga taong nakasalamuhan niya noon. Sa bahay panuluyan. Habang patuloy ang kanilang biyahe at kwentuhan, hindi nila namalayang nakarating na pala sila sa isang bayan. Gabi na nang huminto sila sa isang bahay panuluyan. Pakiusap, bigyan nyo kami ng isang kwarto, wika ni Billy Juan sa babaeng tagapamahala. Dito na lang po ako sa garahe matutulog, sabi ni Guangto habang may dalang kumot. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka matutulog sa labas sa ganitong napakalamig na gabi? Tanong ni Li Juan. Ha, bakit po? Ibig kong sabihin, pwede naman tayong mag-share sa iisang kwarto. May dalawang higa naman doon, di ba? Sayang lang ang pera kung kukuha pa tayo ng isa pa, paliwanag ni Billy Juan. Hindi po pwede yan. Paano ako matutulog kasama ng batang kamahalan? Dito na lang po talaga ako sa garahe, pagpipilit pa ni Guangto. Tama na ang daldal. Kumuha muna tayo ng maiinom bago tayo umakyat, utos ni Li Juan. Nakikipag-inuman po kayo sa akin? Gulat na bulalas ni Guangto. Bukod sa akin, sino pa ba ang nandito? Simpleng sagot ni Li Juan. Pakiusap, bigyan nyo kami ng simpleng merienda at inumin, utos ni Billy Juan sa tagapamahala. Opo, sandali lang po kamahalan. Sagot ng babae at nagmamadaling umalis. Ano pa hinihintay mo? Halika at umupo ka na, wika ng ating bida kay Guangto habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Opo, kamahalan, nag-aalangan pang umupo si Guangto. Anong problema? Tanong ni Li Juan. Kasi po ito ang unang beses na uupo ako sa mesa para kumain at uminom kasama kayo. At saka matutulog pa tayo sa iisang silid, nahihiyang sagot ni Guangto. Dumating ng pagkain at alak. Ngayon, uminom ka para sa akin, wika ni Billy Juan habang inaangat ang banga ng alak. Kamahalan, pakiusap, ibigay niyo na po sa akin. Hayaan niyo akong magsalin, natatarantang pigil ni Guangto. Hayaan mo na, sige kunin mo na, sagot ng bida. Pero kamahalan, saka mas matanda ka naman sa akin, kaya ikaw na muna, nakangiting sabi ni Li Juan. Nang may sali na ang alak, biglang itinaas ni Guangto ang kanyang mangkok at sumigaw. Hindi ito magiging bisyo. Gagawin ko lang ito ngayon. At hinding-hindi ko ito makakalimutan. Nagsali naman ng alak si Billy Juan sa sarili niyang mangkok. Kamahalan, dapat po ako na gumagawa niyan. Pigil ulit ni Guangto. Huwag ka nang mag-alala, kaya ko, sagot ng ating bida. Biglang nanlaki ang mata ni Guangto na parang may na-realize. Naintindihan ko na, sigaw niya. Nagtaka lang si Li Juan sa pinagsasabi nito. Dinala niyo po ako dito. Para patayin, tama ba? Sabi pa ni Guangto. KOF. KOF. Napaubo ng malakas si Billy Juan sa alak dahil sa gulat sa narinig. Kaya sobrang bait niyo po sa akin ngayon, di ba? Dagdag pa niya. Tama ako no? Sabi nila. Pinapakain muna ng masasarap ang baka bago katayin. Napasanggal na lang si Billy Juan at napailing sa katangahan at kakulaitan ng kanyang kasama habang patuloy ang gabi sa kanilang paglalakbay. Sa tingin nyo, anong klaseng kalaban o kakayahan ang mayroon ng mga bloodhounds na ipinadala nila? At sa tingin nyo, may matututunan pa kaya si Guangto mula sa ating bida? Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe. Malaking tulong po yan sa akin. Salamat, mga boss!